Yun, welcome sa part 2 ng ating weekend charting. At again, if you want to join our Discord, just follow us sa Facebook. Nandiyan sa description ang link. At meron din sa Facebook natin, meron din tayong free Discord GC or server para sa mga followers natin. No? Yan, meron din tayo diyang free ebook. So, join na sa ating Facebook group. Maka-join din kayo sa mga poll natin. So, yan. Ang poll natin is yun natin ginagawa. And, ito na yung mga result, no? Top 12. So, part 1, part 2 na tayo. Yun. So, simulan natin sa number 1 is RCR. Okay. So, RCR, may news na lumabas about sa share swap. Oh, actually not share swap, but the placement, no? I think that's private placement. Late lang lumabas yung news or disclosure, pero nag-block na siya ng umaga. Okay. So, ang block or private placement, I think, is around mga 595 yung presyo. Yan, parating dito. So, kung hindi nyo nabasa yung, or kung nabasa nyo yung news or disclosure, pero ina-expect nyo na babagsak pa sa Monday, I think hindi na. Kasi na-execute na siya last Friday, kaya nga nag-drop yung ganyan. So, hindi na rin natin nakita yun. Late nga kasi lumabas yung disclosure, pero nakita natin na may block sa lower level, which is, I think, mga not sure na parang nakita ko parang mga more than 1 billion. So, yun. That's a chance to buy. Okay? At given ang ating PH10Y, tingnan natin kung magkano na ang or ilan na ang yield ng PH10Y. So, 6 point, going down ng 10Y, no? Meaning they're locking in higher dividends. So, okay na sa kanila ang 6.1 from 6.3. So, 6.1. So, RCR is now around, I think, 6.7 or 6.5 at that level. So, premium na to, no? Sa risk-free rate. So, okay na yan at that level. Good entry na yan. So, kung makakahabol kayo sa Monday, why not, no? Kung babagsak pa sa Monday, mas mabuti, no? Makaka-add. Okay? So, that's what we think what happens sa RCR. So, huwag nyo nang masyadong pansinin yung charts and volume kasi hindi naman nag-register dyan yung block trades. Pero, again, this is a candidate for PSE, rebalancing. Kaya most likely parang rin yan, yung mga play ng arit during that time na may mga dip. So, bumibili tayo sa dip. Ayan. So, we think na Monday magbabounce na yan. Yun. All buys pa naman or 3 buys. Target price is around 7 pesos ang highest. Good earnings. Actually, above estimates. No? So, kung 7 ang target, so, 14% upside. Maliit, pero may dividends ka ba nag-aantay. That's why okay na yan. At kung pababa ang yield, dahil nga bumababa ng 10Y, no? Bumaba ang risk-free rate kasi nga naglilipat sila sa bonds, di paliit na rin yan. No? Kung let's say at this level ang kanyang dividends is 6.5. Ayan. Kapag ang yield ng 10Y is umabot na, dito na lang tayo. Ayan. So, kung 6.5. Ayan. So, kung yield is umabot na lang ng mga 5% dahil sa recession, di tutuloy din ang akyat niyan. Sabihin na natin 5.5. Ayan. Pag nag 5% ang yield, 5.5 to, malaki talaga yung chance for RCR, no? Plus put FSE. So, definitely a good choice. I remember may nagtanong sa akin kung ano daw pipiliin niyo, RCR daw o DMC. Direct answer is noon pa yun. My direct answer is RCR, of course. Ito hindi na umalis to sa 11 eh. Diyan na lang nag-range. Ito naman okay lang, pero
At least namimigay ng dip na. Yun, or CR. Next is dito. Hindi ko alam kung anong news about dito. Pero pumitik siya. Kaya lang, actually may nabasa ako dito, nakalimutan ko lang. May nabasa ako news. Pero kung chart lang natin, breakout, no? Tanong, tumutuloy ba yan? I remember ito. Ito kasi may catalyst, no? Yung bagong parang block sale, tapos entry ng new management, yun, rally. So, normally, pag pumipitik siyang ganyan, tumutuloy naman, no? Kaya lang, kung wala kang hawak, huwag mo hahabulin to. Kasi baka tapos na kaagad. Okay? So, kung may news kayo, pakishare nyo dito sa ilalim na. Actually, wala akong news dito. Pero tingin ko, sige, chart na lang natin. Chart-wise, ayan ang resistance level. So, yun, tumama na pala. MA plus yung dating support dito. Yun. And then, next resistance is yung MA 200. Yun, parang pagbangga. Ito lumalampas. Nag-overshoot naman pero nire-respect pa rin. So, yan. Kung may laman yung kanyang pag-akyat. O, yan. Pero, mahirap umabol dyan, no? Ako, manunod lang ako nito. Hindi ko to hahawakan. Okay. Dito, wala naman kasing yan. Walang nagko-cover. Puro loss ba ang earnings, new management, okay din naman pero wala pang development. Next is plus. Ito, plus, napakaraming development. Napakaraming catalyst. Rating niya is buy on dip, buy, isang wala. Yun. So habang lahat ay bagsak or karamihan ay bagsak nung Biyernes sa Webes. Ito hindi na siya sobrang lakas gaya ng dati. Pero hindi naman siya nag-create ng lower lows. That's why we can say na buo pa yung trend niya. Buo pa yung uptrend. Kasi wala pa naman lower low. MACD is correcting pero ganito gusto natin makita ang correction lang. Okay, hindi siya totally lumusot sa ilalim. Yun, parang gano'n, no? So, mahaba-habang sideways while waiting for rebalancing. And then, sell on news. Okay. May momentum, wala pa rin. So, I think magko-consolidate to. Malaki-laki din naman yung range niya. Ayan, 7%. So, range, no? Trade range. FA, yun nga, buy the dip. Ganda ng earnings, no? Tapos hindi pa siya tapos na parang gusto niya pasukin yung loto ba. Ayun. So let's see kung anong mangyayari doon. Income target 2025 is 30%. 30% lang target pero ang binibigay niya na 130. So ano talaga to? May potential talaga. Mahilig talaga sa betting game ang mga domestic Pilipino, no? Actually, domestic driven na to eh. Pero mayroon pa siyang Brazil, no? Yun nga lang. Hayaan na natin, no? Trade na lang natin. Nagbayad din ng DIBS, so congrats sa mga nabayaran ng DIBS. Actually, lahat naman nabayaran. So, yan lang. Hanggat buo ang trend, follow the trend, no? And, yun. Okay pa. Buo pa. Actually, nasa support siya. So, let's see kung may bala pa to para umakyat. Target nila dito, kano ba? Target, may 52. 52. Sobra yan ah. Pero, yun na nakalagay. Guhitan natin. 52. Actually, dati 8 yan. Nag-target ng 24. Nangyari. You know? So, let's see. Kung doon sa 52, malaki pa yan. Okay, so let's see. 52. Next is LTG. So LTG, bumagsak to this week. Okay. Bumagsak siya nung X-date. Tapos bumagsak uli siya ngayon. Baka naman kasi overstretch na. Okay.
bigyan natin ng chance na magpahinga naman 'to. Kung magpapahinga siya, yan ang support niya, yung level na yan, 11:30. So, most likely magko-consolidate yan diyan. Medyo steep na rin yung rally nito 'no, non-stop na 'to. Mula dito sa breakout na yan. 21, overstretch na tapos may mga dividends pa along the way. Okay? Pero kung defensive play, bakit hindi, no? LTG ilan yan? 3 plus 3 ulit. So, 6 na. Plus another 3. So, 9 na. 9%. May isa pa yun sa December. Kasi 4 na beses yung nagde-declare. Or let's say, hindi pala December. January. April pa lang pala ngayon. So, marami pa yung i-declare, no? Una pa lang this year. Ang next niya is May. And then September. So, may 3 ka pang inaantay. Okay? So, far goods yan, no? By the deep LTG. Walang masyadong rating. Hindi masyado. Pero ayaw na nila kay LTG. Medyo overstretch na nga rin naman talaga. Last. Hindi pa pala last. Second sa last, TEL. Si TEL kinakatay. Pero isa ring magandang dividend play to. Kailangan lang ito mag-capitulate. Pero I think hindi pa siya nagka-capitulate. Binasag yung support. Actually, hindi yan good sign pagkakabasag. But medyo malalim ang kasunod. 1, 2. Ang next level. So kung kaya mong malapit na. 3% na lang. Medyo malaki yung candle niya tingnan, pero pag sinukat mo maliliit lang, no? I think it's about to capitulate na. So let's see kung... Pero okay, no? May pumapasok, no? Tingnan natin. Basta 1, 2 ang support. Okay? Kakabayad lang ng dibs. Next niya dividends is August na ulit. So matagal pa to. Okay? Baka mag-revisit pa yan dyan. Hindi lang maganda to. Kung bullish yan, dapat bumalik yan dito sa Monday. Pero kung Monday is bearish, let's see sa Tuesday. Kasi actually, ang bounce is around Tuesday. Kasi we're expecting cut nga, di ba? So, yan. Pag hindi nangyari, 1-2 yan. I think malapit na yan. Ayun, no? Obvious na. TEL, isang hold, 3 buy, 8% yield. So, not bad, di ba? Target price is 1744, 41%. Earnings below estimates. Yun ang hindi maganda. Okay. So, that's TEL. Last is MBT. Hindi ko na nakikita si MBT. Last na benta ko dito is 75. Nung hawak ko natin, sabi ko naman sa inyo, benta nyo sa 75 pag hindi nag-breakout. At ayun na nga, hindi pa rin nakakalis doon. Gap down. Pero parang okay pa, no? Parang ano to ayun, no? Dapat to lower low dito, bumalik pa doon. So mukhang ito na yung range niya. Yan. Pero nagkakat na, di ba? Magkakat na si Powell, magkakat na si BSP. Banks, I think time to take a rest. Though sila pa rin yung makikinabang, pero baka hindi na kasing lakas ng mga previous move like this one. Okay, so for MBT, I think range trade for now. Ayan. So buy as low as 70. Maliit lang yan, no? 6%, pero pwede na yan. MBT, ayun, above estimates ang earnings. All buys pa rin, pero maliit na upside, 16.4% yield. Okay, so yun lang. Thanks for watching. If you want to join our Discord server, just click the join here, subscribe button. Baka click mo na join. May pop up na video and panoorin yung process paano mag-automate ng Discord to join sa server natin. So yun lang. Again, if you want free Discord, just join us sa Facebook. At nandyan sa link ang ilalim, sa ilalim ang link. At mayroong description dyan to follow us sa ating Facebook. At nandun sa featured post ang link papasok sa free Discord server. Okay, so thanks for watching. At kita-kits Wednesday kung may live charging tayo. So I hope meron na. Pag wala, next week na ulit. Okay, so thanks for watching. Feel free to share this video sa groups and mga
communities natin.